Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Collector na napalabas noong 2009. Ito ay patungkol sa isang psycho na nahiligan na mangolekta at mangkidnap ng mga tao para sa collection niya ng mga modified bodies. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula na may isang batang babae na nagngangalang Elena na nakaupo sa loob ng isang sasakyan kasama ang kanyang ama. Kinakausap ng ama si Elena tungkol sa kamamatay ng kanyang ina, at pangako nitong palaging nandyan para sa kanya mula ngayon, ngunit biglang nagkasalpukan ang kanilang sasakyan sa ibang kotse. Pagkatapos nito, ipinapakita sa atin ang simula ng pelikula, kung saan makikita natin ang iba't ibang balita tungkol sa kung paano hinahanap ng pulisya ang collector, at ito'y sinisisi sa pagkawalan ng 50 tao. Ang pinakahuling tao na kinuha niya ay ang paborito nating dating bilanggo, si Arkin. Pagkatapos, itinuturo tayo sa hinaharap kung saan ang batang si Elena ay ngayon ay isang buong grown na dalagita na. Nilalagay niya ang kanyang hearing aid at tinatanggap ang tawag mula sa kanyang nobyo, si Brian, na nagsasabi sa kanya na hindi siya makakasama ngayong gabi. Habang natatapos ang tawag, tumanggap si Elena ng isa pang tawag mula sa kanyang kaibigan na si Missy, na iniimbitahan siyang pumunta sa isang eksklusibong party. Maalalahanin, hinalikan ni Elena ang kanyang tulog na ama at tahimik na lumabas ng bahay bago sumakay sa kotse ni Missy, kung saan nakita niya si Missy at ang kanyang kapatid na si Josh. Pagdating nila sa lugar ng party, naglakad ang tatlo sa isang madilim na eskinita at pumasa sa mas shady na doorman na papayagan lamang silang pumasok kapag sinabi nila ang password ng party. Ang party sa loob ay hindi kulang sa kalokohan at kasayahan, ngunit mabilis itong natapos para kay Elena nang makita niya ang kanyang kasintahan na si Brian sa gitna ng karamihan, na may ibang babae. Labis siyang nadurog, kaya ay sinapok niya ito sa mukha at nagretiro sa banyo. Hindi niya alam na may nakahanda ng patibong sa loob ng club, at kita natin na halos may trigger niya ang isang tripwire na nakalagay sa sahig. Sa pagpasok niya sa banyo, natagpuan niya ang sikat na kahon na naging kilala natin sa nakaraang pelikula. Hindi nag-aksaya ng oras si Elena sa pagbukas ng kahon. Asahan na may dugo-dugong itsura si Arkin na biglang sumubsob mula sa loob ng kahon. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagpapalaya kay Arkin ay nag-activate ng isang napakamalupit na sunod-sunod na pangyayari na inilagay ng collector. Ito ay nagpapagana ng isang mapanganib na patibong na binubuo ng malalaking umiikot na palisada na matatagpuan mismo sa itaas ng dance floor. Ang mga umiikot na palisada ay dumaan sa mga tao, pumatay ng dosenang tao sa isang kisap mata, kasama na si Josh, ang kapatid ni Missy. Sa loob ng banyo, si Elena na labis na nagugulat sa pagkakita sa madugong anyo ni Arkin, lumabas na ngunit natagpuan niya ang mas nakakatakot na eksena ng i-activate ng ilang partygoers ang tripwire na halos muntik na niyang masagi noon. Si Elena ay sumubok na tumakbo patungo sa ibang direksyon at natagpuan si Missy, na ngayon ay nakulong sa loob ng isang hall na may pababang kisame, at ang tagakuha ay nakatayo sa ibabaw nito. Ang kanyang magagawa lamang sa sandaling ito ay panoorin habang ang kanyang matalik na kaibigan ay yumuyupi at namamatay. Samantala, nakawala si Arkin mula sa kanyang mga pagkakatali, at lumabas sa pasilyo upang hanapin ang paraan ng pagtakas, ngayon ay nakakita siya ng si Elena. Hinuli ng tagakuha si Elena, at si Arkin na takot para sa kanyang buhay ay sumampang mula sa bintana. Isiniksik si Elena sa pulang kahon, habang si Arkin ay may napinsalang braso at binti dahil sa pagkahulog. Tiningnan ng tagakuha mula sa bintana, at hindi nag-aaksaya ng oras si Arkin, ginamit niya ang pagkakataong ito upang magtangkang tumakas. Sa susunod na eksena, dala-dala si Arkin ng madalian sa ospital. May maraming kagat sa kanyang braso na mukhang gawa niya sa kanyang sarili, na pinuna ng mga medical personnel. Ang magulong atmosfera ay mabilis na nag-overwhelm kay Arkin, kaya't siya'y naglaban-laban sa mga mediko na nagbigay sa kanya ng isang sedative. Sa oras na iyon, pumasok ang isang grupo ng mga pulis sa silid at sinaklot siya. Nang magising si Arkin sa kama ng ospital na kasama ang kanyang asawa, siya ay nagkakaroon ng mga flashback tungkol sa kanyang nakakatakot na karanasan sa collector habang siya ay wala pa sa katinoan. Nagising siya sa isang kama sa ospital at kasama niya ang kanyang asawa. Kinuha ng asawa ang isang greeting card mula sa mesa na may nakakatakot na nakasulat, agad niyang naisip na ang mensahe ay mula kay collector. Kaya't tinanong ni Arkin ang kanyang asawa na magtago sa bahay ng kanyang ina at huwag sabihin sa sinuman kung saan siya pupunta. Kahuling bahagi ng gabi, binisita ni Arkin ang isang lalaki na ang pangalan ay Lokelo, na nagpakilala bilang isa sa mga nagtatrabaho para sa ama ni Elena. Gusto ni Lokelo na rekruitin si Arkin para sumali sa kanyang grupo sa paghahanap at pagpatay kay collector.
Pagkatapos sumang-ayon si Arkin, tumawag si Lucelo kay Alina's father upang kumpirmahin ang pagsali ni Arkin, at nangako si Lucelo na dadalhin si Elena sa kanilang tahanan ngayong gabi. Pagkatapos nito, dinala tayo sa eksena ng isang flashback na wala ng iba kundi ang mga pangyayari matapos ang aksidente sa kotse sa simula ng pelikula. Bago iniligtas ni Lucelo si Elena, siya ay naipit sa loob ng isang kotse na unti-unti nang naglalabas ng apoy. Ngayong nasa kasalukuyan na tayo, si Elena ay nakakulong sa kahon. Siya ay kumukutitap ng butas para tumingin, at nakakita ng isang lalaki na nakatali sa mesa kasama ng kolektor. Pinubuksan ng kolektor ang dila ng lalaki at inilalagay ito sa isang bote. Pagkatapos, iniklip niya ang isang nakakadiring maskara sa kanyang mukha at hinayla siya palayo. Swerteng iniwan siya na tahimik ngayon ng kolektor. Sa kabilang dako ng kwento, si Arkin ay kasama ang mga kasamahan ni Lucelo upang pag-usapan ang kanilang plano. Tinasabi ni Arkin sa kanila na handa siyang tulungan silang hanapin ang kolektor, ngunit tumatanggi siyang pumasok sa loob ng gusali. Sumasang-ayon si Lucelo sa mga kondisyon na ito. Matapos ayusin ang deal, sinabi ni Arkin sa team na habang ang kolektor ay nagkukulong sa kanya at dinala siya pabalik sa kanyang tahanan, ginuhit ni Arkin ang mga pasa sa kanyang braso bilang tanda ng bawat pagliko. Sa ganitong paraan, dapat niyang mahanap ang kinaroroonan ng kolektor ngayon mula sa lokasyon kung saan siya kinukulong. Nagsimula ang team na maghanda, at ginamit ang gabay ni Arkin upang dalhin sila sa kolektor. Pagkatapos nito, nakarating sila sa isang abandonadong motel, kung saan tinulungan sila ni Arkin na buksan ang pinto. Si Elena ang nagdesisyon na tanggalin ang kanyang bra habang nasa loob pa ng kahon at ginamit ang hook para buksan ang takip. Pagkatapos, siya'y kumilos upang buksan ang isa pang kahon na natagpuan niya sa lugar. Nagulat si Elena habang sinusubukan niyang lumabas ng kwarto sa pamamagitan ng pinto ngunit napagtanto niyang ito'y nakasara. Bigla, naririnig niya ang mga hakbang na papalapit. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Elena ang isang lugar na pwede niyang pagtaguan sa likod ng isang hanay ng mga garapon sa aparador. Ang kolektor, na may kaalaman na siya ay nagtatago kahit saan, nagpa siya na palayain ang mga malalaking gagambang nasa loob. Hindi nagtagal bago natagpuan ng mga gagamba si Elena. Ngunit sa kabiglang nag-trigger ang alarma ng bahay dahil kay Arkin at ang natitirang team na pumapasok na nagligtas kay Elena sa ngayon. Sa labas, may sorpresa si Arkin dahil sa kalaunan, pilit siyang pinapasok ni Lucelo kasama nila. Dahil sa banta, sumunod na lang si Arkin at pumasok sa loob ng gusali kasama sila. Di nila alam na binabantayan sila ng kolektor sa pamamagitan ng mga CCTV camera. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang kilalang maskara at nag-prepare. Habang nagaganap ito, si Elena ay nakagawa ng paraan para makatakas. Nakarating siya sa loob ng ventilasyon at sinubukan buksan ito. Tumalubong sa kanya ang mga malupit na aso ng kolektor pero nagpatuloy pa rin siya. Babalik tayo sa team ng mga tagapagtanggol na walang kamalay-malay sa iba, isang kanila ay sinurpresa ni The Collector at minalupitin ng brutal hanggang mamatay. Samantala, si Arkin na naglilibot ay natagpuan ito. Sa huli, ang gumawa ng karahasan ay ang parehong lalaki na nakatali sa mesa sa isang naunang eksena. Tinanggal nila ang maskara ng lalaki upang suriin siya, at nagtapos na sa pamamagitan ng pagtingin sa hitsura ng kanyang mga mata na ang lalaki ay langgo sa droga. Hindi lang iyon, natuklasan nila ang isang bante ng mga katawan ng tao na binalatkayo malapit sa kanya. At bigla na lang, dami-dami pa ang mga taong tila zombie dahil sa droga na lumalapit sa kanila at ang team ay nagpapatuloy na pumatay ng isa-isa hanggang sila ay napilitang tumakas sa isa pang silid. Tinubukan ng isa sa mga miyembro ng team na tumawag ng tulong ngunit hindi nila natatanggap ang signal dahil sila ay nasa ilalim ng lupa. Sa kabilang bahagi ng gusali, si Elena ay umakyat sa vent at natagpuan ang isa pang kahon na may isang babae sa loob. Ang babae, na ang pangalan ay lumabas na si Abby, sumunod kay Elena mula sa kwarto na may pag-aatubiling. Pagbalik sa grupo, natagpuan nila ang isang sugatang lalaki na mumurahing tungkol sa hindi pagkakaroon ng koleksyon. Mayroong bomba na nakatali sa lalaki, at para mas lalong masama, isa pang miyembro ng koponan ay napatay dahil sa isa pang bitag. Habang ang natitirang bahagi ng koponan ay nag-aantay at nagpapakabigla sa kung ano lamang ang nangyari, nakatakas si Arkin at dahan-daang naglakad sa isang pader na may mga nakasabit na spikes. Dumating siya sa loob ng isang silid na may paminsang ilaw, habang ang kolektor ay dahan-daang sumusulpot sa likod niya. Si Elena at si Abby ay naglalakad sa mga hallway nang mapansin ni Abby na may hawak na hearing aid si Elena at agad siyang nagulat at nagpanik. Tinabi ni Abby na ang mga ngolekta ay hindi nagpapakita ng awa sa mga taong may kapansanan. Siya ay nagsisimula ng sumigaw na nakakakuha ng pansin ng kolektor. Nang makita ni Elena ang baliw, siya ay tumakas para sa kanyang buhay.
Nang mapagtanto ng kolektor na nawala si Elena, siya ay sumuko sa paghahanap sa kanya. Ngunit siya ay tunay na nagtatago sa kisame. Samantala, si Artin ay pumasok sa parehong hallway na iniwan ni Elena. Tinubukan niya ang bawat pinto ngunit natuklasan niyang lahat ay nakasara, at kahit na nasugatan ang kanyang kamay sa isa pang pampasabog. Pagkatapos ay nadapa siya sa isa pang pampasabog kung saan may mga kutsilyo na sumasayaw patungo sa kanya. Natagpuan ni Artin ang isang tubo na may mga labi ng tao sa ilalim. Pagkatapos, upang iwasan ang isa sa mga tauhan ni Lokelo, napilitan siyang magtago sa loob ng chute. Sa kasamaang palad, nadulas ang hawak ni Artin at siya'y nahulog mismo sa tumpok ng mga bangkay. Bago pa sumalakay sa kanya ang higit pang mga taong tila zombie, umakyat siya pabalik at nagpatuloy sa kanyang pagsusuri. Sa kabilang dako ng kwento, natagpuan ni Elena ang isang pasilyo na puno ng bear traps at maingat na dumaan sa mga ito. Sa kabilang banda, nadiskubre ni Artin ang display room ng kolektor, na puno ng maayos na inayos at kino-preserve na bahagi ng katawan ng tao. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang babae na pinako sa pader ngunit hindi niya ito natulungan, sapagkat pumasok ang kolektor sa silid. Iniwan niya ang lalamunan ng babae bago ito umalis muli. Pinuksan ni Artin ang isang nakalok na pinto at pumunta sa isa pang silid, samantalang sa kabilang bahagi ng gusali, natagpuan ni Elena ang isang bakana sa pader. Samantala, si Artin ay bigla ang inatake ng grupo. Naglalakad patungo ang kolektor sa malayo habang sinusubukan nilang balutin siya at isako sa lupa. Isa sa mga lalaki ay nahulog sa panghuli ni The Collector. Siya ay bumaba at nakipaglaban sa lahat. Ang tanging babae sa koponan na ang pangalan ay Paz ay naangklas sa isang bitag at hinayla palayo, habang ang lahat ng iba ay namatay maliban kina Lokelo at Artin. Nagawa ng kolektor na bumalik sa tuktok at umalis. Tinusulong ni Artin na dapat silang mag-accent throw sa paghanap ng paraan para makalabas sa lugar na ito habang nagsisimula ng magtalo ang dalawang lalaki, ngunit si Lokelo ay patuloy na desperadong hanapin si Elena. Bigla na lang sumulpot si Abby at sinabi na alam niya kung nasaan si Elena. Si Abby ang nangunguna, at sinusundan siya ng dalawang lalaki, pero hindi maglaon, naririnig nila ang isang sigaw mula sa kalayuan, at ganoon din si Elena sa ibang kwarto. Tumungo ang tatlo patungo sa direksyon ng hiyaw kahit pat maliwanag na masamang desisyon ito. Nag-aalinlangan si Lokelo dahil sigurado siyang ito ay isang patibong para sila'y mapahamak, ngunit si Artin na may pusong mabait ay pumipilit na tulungan si Paz. Mukhang hinuhila rin ni Elena ang sarili sa direksyon ng hiyaw. Naghihintay sina Artin at Abby sa pasilyo habang pumasok si Lokelo ng una. Nakakita nga pala si Artin na si Paz, na buhay pa at nasaan man sa loob ng gusali, ay kinakausap gamit ang isang live recording sa speaker habang papalapit si Lokelo dito. Sa kabilang banda, si Elena ang natagpuan ang tunay na si Paz, at ngayon ay maririnig na sinusubukang iligtas ito. Nang maunawaan ni Artin na ito nga ay isang patibong, sumigaw siya na lumabas na doon, binasag ni Artin ang salamin, at sa kabila ng salamin, natagpuan nila si Elena at si Paz. Si Elena ay pagkatapos ay nagga-guide sa grupo papunta sa exhaust fan na kanyang nadatnan kanina, na may 2 bala pa sa baril ni Lokelo, sinamahan ito ni Artin ng isang kakaibang plano. Ipinaliwanag ni Artin na kapag may bumaril sa isang tao, natural na tatawagin ang pulis sa eksena. At tulad ng pagkakita, tama si Artin. Agad silang dumating ang pulis at mga mediko. Upang malaman ng mga awtoridad kung saan sila eksaktong naroroon, binaril niya ng isa pang putok. Ngunit pagkatapos nito, si Abby ay lumaban sa kanila. Si Paz ay sumuntok sa kanya sa sobrang pagkainis, na nagdulot sa kanya na mawala ng balanse at hindi sinasadyang mapasukan ang isang patibong na agad na nagpatay sa kanya. Pumasok siya sa kwarto ang kolektor, at nagsimula siyang magbaril sa kanila. Kinuha naman ng psycho si Elena sa kanya habang umalis. Iniwan si Lokelo na naiwan habang papalapit sa kanya si Artin at Paz matapos ang pangyayari. Kung susubukan niya bumangon, isang set ng mga labahas sa itaas ay maaaring pumulbo sa kanya patungo sa kamatayan. Si Artin at si Paz ay napipilitang iwan siya. Sa labas, isang SWAT team ay tinawag sa eksena at handa nang pumasok. Nakita ni na Artin at Paz si Elena na nakatali sa isang mesa at nagdesisyon na iligtas siya, ngunit sila'y bigla na lamang naiipit sa loob ng isang hola. Pumasok si The Collector sa kwarto ng may tagumpay, at natuklasan natin na may mga bar aisles ng gasolina na nakatambak sa sulok ng kwarto, na nagiging alarma dahil sa ginagawa ni The Collector, pagkatapos ay umalis siya ng kwarto. Hindi lamang iyon, ipinapatakbo niya ang gasolina sa buong gusali. Nang maunawaan kung ano ang nais gawin ni The Collector, desperadong tinatangkang buksan ng tatlo ang hola, ngunit nahulog sa lupa ang kutsilyong ginagamit nila. Nagmamadali na si Artin, kaya't bumubuo siya ng kakaibang ideya. Nang mga sandaling iyon, sinunog ng kolektor ang gusali.
Dahil sa pagkasira ng kanyang braso, nagawa ni Arkin na ilagay ito ng sapat na paraan upang buksan ang kulungan. Nang magawa nilang makatakas, itinuwid ni Paz ang kamay ni Arkin bago sila magpatuloy sa pagtakas sa pamamagitan ng pagbaba sa chute. Nakarating ang tatlong bida sa silid ng mga display, ngunit doon ay inambusahan sila ng kolektor. Sa kasamaang palad, namatay si Paz habang sina Elena at Arkin ay pinagsasaktan. At kahit tila nawawala na ang lahat ng pag-asa, somehow, nagtagumpay si Lucelo na mabuhay. Matapang niyang hinaharap si The Collector, at kahit pa nakakataga siya sa Psycho, ngunit pagkatapos nito, si Lucelo ay natalo. Sa nakita ito, galit na galit si Arkin, pumalit sa kanya, at nagtapos ng gawain. Ibinao ni Arkin ang taong iyon sa butas bago niya inilaglag ang nasusunog na papel. Habang ito ay nangyayari, sumisigaw si Elena ng tulong at nakakakuha ng atensyon ng ilang mga bombero na nasa labas mismo ng pinto. Habang pinipilit ng mga bombero na maglaan ng paraan upang buksan ang pinto na nakasara, naipit si Arkin sa apoy, ngunit determinado si Elena na iligtas siya. Siya ay umabot kay Arkin at magkasama silang lumapit sa pinto. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ama ni Elena sa eksena, at siya'y lumapit para yakapin ito. Nang magpasya si Arkin na maglakad-lakad, natagpuan niya ang maskara ng The Collector, ngunit walang katawan, nagpapahiwatig na maaaring buhay pa ang The Collector. Pagkatapos nito, lumipat tayo sa susunod na eksena, kung saan isang lalaki ang pumasok sa kanyang tahanan at binuksan ang radyo. Gayunman, biglang nagpalit ang tugtog sa kanyang radyo. Nang maglakad siya ng mausisa upang suriin ang mga bagay. Sa pagkakataon, natuklasan na ang intruder ay si Arkin na naglakbay para alamin ang kinaroroonan ng The Collector at ngayon ay natagpuan na niya ito. Si Arkin ngayon ay handang maghaiganti, ngunit hindi natin makita ang mukha ng Collector. Sa huli, sinugod ni Arkin ang hindi kilalang lalaki at itinulak siya sa loob ng pula na kahon. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.